Easy lang bang magdilig ng ganito karami ang tinanim mo? Easy lang yan. Ang tawag dito ay sprinkler tape. Para hindi mo na manumanuhin lahat yan, napakatagal yan. Maglatag ka na lang dito ng sprinkler tape. Ang sprinkler, maganda yan para sa mga leafy vegetables. Nakakasave ito ng tubig in the sense, ang kanyang tulo dahan-dahan. No? So, hindi ka pareho ng tubig. Pag biniglang buhos mo, ang nangyayari no, karamihan no, na-evaporate lang. So, ito, talagang yung dahan-dahan siya nagdidrip. Talaga doon lang sa halaman. Tingnan mo yung nagdidrip. Oh. Yan, tumutulo lang siya, unti-unti. Yun. Kaya nakakatipid ka sa tubig. Kasi diretso mismo siya sa tanim. Hindi ba pag naglagadera ka, saan napupunta ang tubig? Pakalat-kalat. Kakalat lang siya. Tapos maya-maya, dahil sa init, matutuyo lang siya. Sayang ang tubig. Sayang yung tubig. Ito, nakakasave ka na sa labor, nakakasave ka pa rin sa tubig. At maganda ang watering system mo sa plant kasi sila ay kinukuha nilang tubig as needed. Hindi katulad nung lagadera, maya-maya tuyo. Ito hindi matutuyuan. Ang sprinkler tape, maganda lang yan para sa mga leafy vegetable. Lettuce, pechay, cabbage, no? Na gusto nila yung tubig. No? Pero mayroong tanim na hindi mo pwede gamitin sprinkler tape. Katulad ng kamatis. Ang kamatis takot sa tubig. No? Yung ayaw nila yung dahon ay maano ng tubig. Drip tape ang maganda. Para ang tatamaan lang po ng ugat. Yung lupa lang. Yung lettuce kanina, pinakita natin, nagbungkal tayo ng lupa. Kung wala ka namang lupa, pero may tubig kang pwedeng paglagyan, pwede natin gawing easy lang yan. Magtanim ng lettuce sa tubig. Pwede tayo magpatubo ng walang lupa. Easy lang yan. Ang tawag dyan, hydroponics. Paano po ba itong hydroponics? Okay, ang hydroponics ay isang pagtatanim na hindi kailangan ng lupa. Hindi kailangan ng lupa? Oo. Ang kailangan lang niya, yung tubig, kargado siya ng nutrients. Lahat ng kailangan ng tanim ay nandoon na. Sa tubig? Sa tubig. Pulan nyo, tanggalin nyo, ito yung may mga ugat na. Ibig sabihin, nilalagay po lang dito yung seedling. Tapos pag pinatong niyo po yung seedling, lalabas na po yung mga ugat. So kita niyo po, walang lupa. Ito lang po yung nakababad sa tubig. Paano po siya kumukuha ng nutrients? Ano po paano nilalagyan ng nutrients ang tubig? Ang tubig ay nilalagyan ng lahat ng klaseng nutrients kailangan ng tanim. Kaya hindi na siya hirap. Kaya mabilis siya tumubo kaysa nasa lupa. Gaano kabilis po kumpara dun sa nasa lupa? Halos doble. Doble ang bilis. No? Doble ang bilis. At ang kagandahan pa nito, hindi ka na magbubungkal, hindi ka na magtatanggal ng mga damo. So, ulit ka lang ng ulit, hindi mo na kailangan crop rotation, tuloy-tuloy ang production. Aerator, na maganda pa rin ang tubo. Kaya less na maintenance. Ito po, ang tawag po rito ay kinchay yan. Kinchay. Tingnan mo yung kinchay, walang lupa. Pero ang lusog-lusog. Ang lago-lago. Ito naman po ang tawag dito. Yan ang sibuyas dahon. Ako, masarap maglugaw. At itong nasa tabi ko po, abutin ko yan ang tinatawag na wansoy o kaya coriander. Para saan naman po itong coriander? Yan ay mga panglasa, spice na so, garnish. Ibig sabihin po ba, Sir Kaising, lahat ng mga halaman, lahat ng mga vegetables ay pwede natin applyan ng hydroponics? Pwede. Alam mo, depende lang yan kung anong klaseng at saka minsan ibabari mo yung nutrients. Bawat tanim may kanya-kanyang pangangailangan, Okay. Ayun, may taekwondo kami, kuya. Ito yung lettuce na tinanim sa pamamagitan ng teknolohiyang hydroponics. At nagagawa ng teknolohiyang ito dahil sa tubig natin tinatanim, mas mabilis na na-absorb ng halaman ang nutrients. Dahil wala ng lupa-lupa, diretso kagad sa ugat. Kaya tingnan nyo, mas malago siya, malinis, dahil malayo pa siya sa uod, wala nang uod-uod. Dahil nasa tubig na siya Diba? Easy. Kakainin namin to.
Paano ka na magtatanim kung wala kang itatanim? Siyempre, easy lang bang gumawa ng mga seedling na ating tatanim? Kasama natin si Mang Odo para turuan tayo kung paano maggumawa ng seedling. Paano po ba, Mang Odo? Ganito lang pag nagano. Kailangan natin ng seedling tray. Ng seedling tray tapos Yan. ganito. Lalagyan natin ng lupa Pa, na may halong may halong bunot bunot, tapos fertilizer, natural. Yung vermicompost. Vermicompost. Vermicasting. Mhm. Tapos, po. tapos yan. Papatungan para meron lang Para siyang karoon space. Ayan o, tingnan mo. Ayan o, meron na siyang butas. Tapos paglagay ng buto, simple lang. Ito anong buto ho ba to? Ano yan? Nevada. Nevada? Lettuce. Isang klaseng lettuce. Isang klase ng lettuce. Ganyan pala kaliit yung lettuce. Ayan. Isa-isa. Isa-isa. Yan lang. Easy lang pala. Gumawa ng seedling. Ganyan. Pagkatapos maglagay ng buto sa tray, ng punlang litot, tatabunan ng ganyan. Hindi yung masyadong parang dinidiktik ng gano'n. Okay na yan, ganyan. Okay na po yun. Okay na yan. Easy lang pala. Tapos ilang araw o hintayin bago siya tumubo? 3 araw. Tatlong- Simple na yan. Oho. 3 araw. Tapos, gaano katagal bago natin siya pwedeng itanim na sa lupa? 15 days. 15 days. 15 days. 15 days lang, tapos pwede na siyang itanim. Pwede nang itanim Sa hydroponics, Okay o na. yung may tubig Kaya sa lang, lupa. o kaya sa lupa. Paano naman gawin yung sa hydroponics? Si Mang Odo rin ang ating kasama para magpaliwanag. Kuha tayo ng seedling. Tapos, sinulog sa cup. At tapos na to? Okay na po yan? Yung cup na Mang Odo, nilagyan niya ng butas. Pwede kung anong gusto niyong gamitin pang butas. Huwag niyo lang lakihan butas. Tama lang na pasukan mo siya ng tubig, no, Mang Odo? Yan. Kaya, Ang hydroponic. bali paglagay po natin, ito ano ba to? Pechay? Hindi, lettuce din. yan. Lettuce. Sabi ko na nga ba, lettuce. Tapos, ang gagawin mo natin, ito styrofoam. Tapos, ito Yan. lalagay lang ho natin dyan. Lalagay lang dyan. Tapos, pag pasok niyan doon, Ay. Okay na may yan. konti na siyang tubig. Yan o. Ganyan. Okay na siya. Tapos, pag bumilang ka pa ng ilang araw, bago nyo po, kailan nyo po ma-harvest? 27 days. 27 days, pwede mo na siyang kainin. Tama po ba? Tama. Kasi mapapansin nyo, may ugat-ugat na siya. Oh. Diba? Easy lang yan. Magtanim ng walang lupa, gamit lang ang tubig.